At agad na hinawakan ni Chu Ziyu ang kamay ni Meng Dai, at hawak na rin sa puwete ni Wallo Fei, dahil magkasama na daw silang tatlo na pumunta doon upang manood ng movie. Ang dalawang kasintahan ng ating manyakol na bida naman ay namumula ang kanilang mukha dahil sa higpit ng paghawak sa kanila ng ating manyakol na bida, at nang nakarating na sila sa sinehan makikita dito ang mga maraming tao nga nakaabang sa palabas upang sila ay manood. Habang ang ating bida naman ay hindi makadiskarte ng maayos dahil nasa gitna siya ng kanyang dalawang kasintahan, at nang nagsimula na ang palabas, nasabi na lang ni Chu Ziyu na ang pagkakataon daw naman dahil ang kanilang ginanap ngayon sa palabas ay patungkol kay Tai Suzy. Noong naglakbay pa siya na isa palang holy daughter, napapaisip daw siya ngayon kung ano daw kaya ang pakiramdam ni Tai Suzy ngayon kapag kanyang pinapakinggan itong kwento. Natuwa naman ang ating bida nang kanyang narinig ang isang bata nga nanunood at kanyang sinabihan ang kanyang ina na yung tao daw ba na yon ay si Tai Suzy. Saad naman ang ina ng bata na si Tai Suzy daw ay ang cultivators na pumunta dito sa kanilang city kahapon. Sabi naman ng isang bata na gusto daw niyang maging malakas na cultivators upang kanyang protektahan ang kanyang ina. Si Meng Dai naman ay hindi maalis ang kanyang tingin sa kanyang manyakol na disciple dahil baka gumana na naman daw ang kademonyuhan ng kamay nito. At hindi din daw alam ng kanyang manyakol na disciple na ang Holy Master na pinag-usapan dito ngayon ay nasa kanyang tabi lang at kanya lang kasama. Nagsalita naman si Chu Ziyu sa kanilang dalawa na hindi daw niya ito masasabi na isa talagang movie dahil isa lang daw itong puppet na tinanghal sa stage. Nagtanong naman si Wallo Fei na kung ano naman daw ang kanyang ibig sabihin. Ayon naman ni Chu Ziyu na sa malayong planeta na ang tinatawag na Blue Planet na ang pangalan ay Earth, ang kanilang palabas doon. Katulad na lang ng mga pictures ay gumagalaw, sa katunayan ang mga palabas doon ay kahintulad lang sa record ng Crystal na mayroong makatutuhanan na palabas. Sabi naman ni Wallo Fei kay Chu Ziyu na hindi pa daw niya narinig ang ganoon na mga palabas dito sa Tianqiong continent. Ayon naman ni Chu Ziyu na yun daw ay isinusulat katulad na lang ng kwento ng Holy Master, at mayroong ibang tao ang gumaganap, sila ay kumikilos na ayon sa storya, at ang pag-record gamit ang crystal ang mas angkop upang matawag na isa talagang tunay na palabas. Si Meng Dai naman ay nanlaki ang kanyang mga mata habang namumula ang kanyang mukha sa mga paliwanag ni Chu Ziyu. At ito ay pinapawisan dahil kanyang naalala ang kaganapan noong una silang nagtikiman sa kama ni Chu Ziyu, dahil sa mga oras daw na yon ay kinuha na ng record ng kanyang manyakol na disciple gamit ang crystal kung paano siya umungol sa kama. Sabi naman ni Wallo Fei kay Chu Ziyu na maganda daw ang kanyang mga idea kung paano gumawa ng makatutuhanan ng mga palabas. Si Chu Ziyu naman ay hindi pa rin tumigil sa pagpaliwanag kung ano ang mas maganda na gawin upang makagawa ng makatutuhanan na palabas. At bigla mayroong lumapit na lalaki sa harapan ng ating bida at ito ay nakangiti na kanyang sinabihan ng ating bida na siya daw ay napadaan at hindi daw niya sinasadya na kanyang narinig ang mga idea ng ating bida, dahil ito daw ay lubhang kawili-wili. Sana daw ipagpatuloy pa ng ating bida ang pagkwento patungkol doon, at sabay kanyang pinakilala ang kanyang sarili. Ang lalaki pala na ito ay isang primordial nga nanggaling sa Ye family ang third young lord, na si Ye Hongyu. Agad din naman nagbigay ng paggalang si Chu Ziyu dahil siya daw pala ang young lord na primordial na si Ye Hongyu. Pero sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na ang cultivation daw ng lalaki na ito ay hindi mababa, sa katunayan tumuntong na daw ito sa godly power stage. Tawang sabi naman ni Ye Hongyu kay Chu Ziyu na kung pwede daw ba na kanilang pag-usapan ang proyekto patungkol sa mga detalye sa kanyang naisip na magandang idea. Sa pamamagitan daw noon ay magkakaroon pa ng malaking benepisyo ang ating bida sa kanya. Sumagot naman si Chu Ziyu kay Ye Hongyu na kung interesado daw ba siya talaga doon. Wala man lang pag-alinlangan na sinabihan ni Ye Hongyu si Chu Ziyu na syempre interesado daw siya sa ganoon na bagay. Kung magtrabaho lang daw silang magkasama para doon, bibigyan daw niya ang ating bida ng 30% kapag ito ay kikita sa mga palabas. Sa ilang sandali sinimulan na nga na sinulat ni Ye Hongyu sa papel ang mga itinuro sa kanya ng ating bida, at ang dalawa naman na babae ng ating bida ay nagtataka sa mga itinuro ni Chu Ziyu, dahil ito daw ay misteryoso. Matapos ang mga kaganapan bumalik na nga ang tatlo sa Taisu Embassy, at agad nagpaalam si Chu Ziyu kay Wallo Fei, at hindi pa natapos magsalita si Chu Ziyu ay agad na gumamit ng sound transmission si Meng Dai sa ating manyakol na bida at ito ay inis na inis. Sabi pa niya na ano daw ba ang ginagawa nito bilisan na daw niya at bumalik na siya sa kanya. Wala naman pakialam si Chu Ziyu sa mga sinabi ni Meng Dai at masaya lang itong nagpaalam kay Wallo Fei.
dahil mahaba daw ang kanilang araw ngayon kung kaya magpahinga na daw ang kanyang senior sister. Sumang-ayon naman si Wallow Fei sa mga sinabi sa kanya ni Chu Ziyu. At habang papaalis makikita naman si Wallow Fei na kilig sa ating manyakol na bida, dahil mas lalong tumatagal ay mas na-inlove pa siya kay Chu Ziyu. Ano na lang daw kaya ang kanyang tatawagin kay Meng Dai kapag nagpakasal na silang dalawa? Tatawagin daw ba niya ito sa kanyang pangalan or tatawagin na lang niya itong master? At sa loob naman ng silid ng dalawa agad na binalutan ni Meng Dai ang buong silid ng soundproof formation, upang hindi sila marinig sa labas. Nagsaad naman si Meng Dai kay Chu Ziyu na walang hiya daw ito dahil masyado daw itong matapang, plano pa daw nitong pagsamantalahan ang elder ng kabilang mountain peak. At dinagdag pa ni Meng Dai na kumain pa daw sila kanina ng candy ng magkasama. Nakangiti lang naman na pinakita ng ating bida kay Meng Dai ang kanyang pasalubong sa kanya na candy. Ayon pa ni Chu Ziyu na sa katunayan daw kanina pa daw niya sana itong gustong ibigay sa kanya. Naghahanap lang daw siya ng magandang pagkakataon. At dinagdag pa ni Chu Ziyu na kung ayaw daw ba ng kanyang master na malaman ng kanyang sister Wallow Fei ang kanilang kasalukuyan na relasyon ngayon. Sabi naman ni Meng Dai na kung ano naman daw ang kanilang relasyon dahil ang pagkakaalam lang niya na ang kanilang relasyon dalawa ay isang disciple at isang master. At tigil-tigilan na daw ng kanyang manyakol na disciple na magpanggap na malapit silang dalawa sa isa't isa. Nakangiti lang naman ang ating manyakol na bida na kanyang tinitingnan si Meng Dai na masyadong nagselos. At inis pa na sinabihan ni Meng Dai si Chu Ziyu na sa tingin daw ba niya na tapos na silang dalawa sa usapin na ito. Dahil nakita pa daw niya kanina na kanyang binigyan si Wallow Fei ng bulaklak sabay kanya pa daw pinuri kanina ang kagandahan ni Wallow Fei. At bigla naman nagulat si Meng Dai at ito ay bahagyang kinilig sa kanyang nakita. Dahil pala biglang nagbigay ang ating manyakol na bida sa kanya ng isang bulaklak, si Meng Dai naman ay namumula ang kanyang mukha at ito ay kinikilig habang kanyang tinitingnan ang bulaklak na ibinigay sa kanya ng ating manyakol na bida. Saad pa ni Chu Ziyu sa kanya na sa katunayan daw nandito talaga ang totoong tao na gusto niyang bigyan ng bulaklak kanina. At alam daw ba ng kanyang minamahal na ang kanyang kagandahan ay kahintulad lang ng isang araw at ng isang bituin, na nagniningning. At dinagdag pa ng ating bida na ang kagandahan daw nitong bulaklak ay hindi pa rin sapat kumpara sa kagandahan ng kanyang minamahal na master. Hindi naman naniwala si Meng Dai sa mabulaklak na mga salita sa kanya ng ating bida. Ayon pa ng ating bida kay Meng Dai na masyado daw siyang naghihinayang dahil bakit ngayon lang daw niya pinupuri ang kagandahan ng kanyang master. At ang iba daw na babae ay magseselos sa kagandahan ng kanyang minamahal na master. Kung kaya hindi daw siya titigil sa pagpuri sa kagandahan ng kanyang minamahal, inis naman na sinabihan ni Meng Dai si Chu Ziyu na sa tingin daw ba niya na madali lang niya siya mapaglaruan. Sabihin na lang daw niya sa kanya ang kanilang relasyon ni Wallow Fei, huwag na daw niya siyang bulahin. Sabi naman ng ating manyakol na bida kay Meng Dai na kung nagselos daw ba ngayon ang kanyang master. Sinigawan lang naman ni Meng Dai si Chu Ziyu dahil hindi na daw ito nakakatuwa, at mas lalong hindi siya nagselos sa kanila, dahil siya daw ang kanyang master nag-alala lang daw siya sa kanya. Sabi naman ni Chu Ziyu kay Meng Dai na mangako daw ito sa kanya na hindi siya nagselos, si Meng Dai naman ay hindi na nakasalita sa sinabi sa kanya ni Chu Ziyu dahil batid niya sa kanyang sarili na talagang nagselos siya sa kanila kanina. Dahil doon ay agad na sinuntok ni Meng Dai ang mukha ni Chu Ziyu ng pagkalakas-lakas. At makikita si Chu Ziyu na agad na bumagsak dulot ng pagsuntok sa kanya ni Meng Dai. Saad pa niya kay Chu Ziyu na wala daw itong hiya. Si Chu Ziyu naman ay kanyang sinabihan si Meng Dai na mukhang napataas daw ng kanyang master ang kanyang kakayahan at kamakailan lang ay nagkaroon na daw ito ng ganito na sobrang lakas. Banat pa ni Meng Dai kay Chu Ziyu na binabalaan daw niya ito na huwag nang kumilos ng padalos-dales, dahil siya pa rin daw ang kanyang master at kaya daw niya itong pilitin. Si Chu Ziyu naman ay napanganga na lang dahil sa mga ginawa sa kanya ni Meng Dai. At nang susubukan na naman sanang hampasin ni Meng Dai si Chu Ziyu ng isang letigo, sabi naman ni Chu Ziyu kay Meng Dai na tumigil na daw ito sa ginagawa niya sa kanya, dahil si Sister Wallow Fei daw ay baka makarinig sa kanila. Sumagot naman si Meng Dai kay Chu Ziyu na huwag daw itong mag-alala dahil ang kanila daw silid ngayon ay binabalutan ng soundproof formation, at pwede din daw itong sumigaw ng malakas, dahil wala naman daw makakapunta dito upang siya ay tulungan. At lumipas na nga ang kinabukasan makikita si Meng Dai na lumabas na sa kanyang silid, at ito ay masaya habang kanyang pinapakiramdaman ang simoy ng hangin, at makikita din si Wallow Fei na mayroong pinupulot sa damuhan. At nagsaad si Wallow Fei kay Meng Dai na kung mayroon daw ba itong ininom na isang gamot,
Dahil nakikita daw niya sa kanya ngayon ay parang maganda siya ngayong umaga, si Meng Dai naman ay natuwa sa mga sinabi sa kanya ni Walu Fei. Saad pa niya na kung totoo daw ba ang kanyang mga sinabi, baka daw ang kanyang cultivation ay tumaas kaya nagkaganito siya ngayon. Sabi naman ni Walu Fei kay Meng Dai na ang kanya daw cultivation ay mabilis tumaas noong nagdaan na araw, at sa kanya daw observation parang maabot na daw niya ang 5th level of Grade Saint sa susunod, at dinagdag pa ni Walu Fei kay Meng Dai na kapag makaabot na daw siya sa Grade Saints ay makakagamit na siya ng Epiphanies, at mukhang mapayapa na daw ang kanyang pag-alis sa Holy Ground. Napaisip naman si Meng Dai sa mga sinabi sa kanya ni Walu Fei, dahil nagpapasalamat daw siya sa kanyang manyakol na disciple. Dahil sa kanyang 8 trigram dual cultivation techniques, kailangan daw niyang aminin sa kanya na malaki ang kanyang naitulong sa kanya upang mas lalo pa niyang naintindihan ang patungkol sa mundo, kapag iyon ang kanyang ginagamit. Nagtanong naman si Walu Fei kay Meng Dai na kung nasaan na daw ngayon si Chu Ziyu, siya daw ba ngayon ay nag-cultivate, sumagot naman si Meng Dai habang nakangiti na malamang yun daw ay nag-cultivate ngayon, pero sa isip-isip ni Meng Dai na pinarusahan daw niya buong gabi ang kanyang manyakol na disciple. Malamang natutulog pa yon sa oras na ito. At nagtanong naman si Meng Dai kay Walu Fei na kung bakit pa daw hindi pa siya bumalik sa Holy Ground, at hindi pa natapos nagsalita si Meng Dai ay agad siya na sinabihan ni Walu Fei na kahit daw nasira ni Chu Ziyu ang curse ng Primordial Sacred Constitution, ito daw ay kawalan sa pag-cultivate, ngunit yun lamang ay unang hakbang pa lang. At dinagdag pa ni Walu Fei na dapat binasa na daw ni Meng Dai ang libro patungkol sa konstitusyon. Ayon naman ni Meng Dai kay Walu Fei na yung araw daw na si Chu Ziyu ay gumawa ng pagunlad, yun din daw ang pinakamalaking sakuna ng konstitusyon, at hindi pa daw pinayagan ng kalangitan ang anumang Primordial Sacred Constitution, at magpapakawala ng isang kakilakilabot na pagsubok, kung hindi siya makaabot siguradong mamamatay siya. Ayon naman ni Walu Fei kay Meng Dai na kapag nandito na daw ang kayamanan nga ng galing sa halimaw, ay malapit na daw mag-usad ang saint body ni Chu Ziyu. Naging seryoso naman ang mukha ni Meng Dai na kanyang sinabihan si Walu Fei na kung ano daw ba ang kanyang gustong gawin, huwag daw itong kumilos ng walang kwenta na bagay. Saad naman ni Walu Fei kay Meng Dai na baka mailigtas daw niya si Chu Ziyu sa mga crucial na mga sandali. At dako naman tayo sa Treasure Tower kung saan gaganapin ang auction, makikita ito na dinaluhan ng mga maraming mga cultivators upang sumali sa gaganapin na auction. At nandito din ang ating bida. At ito ay mayroong tinitingnan sa isang papel, at sa kanyang isip-isip na gusto daw niya sanang pumunta dito si Walu Fei para sa gaganapin na auction, ngunit hindi daw niya siya makita kahit saan doon sa Taisu Embassy kung kaya pumunta na lang siya dito mag-isa, at mayroon naman nagsalita sa harapan ng ating bida, sabi pa nito na pakiusap daw sundan siya ng Holy Sun. Ang nagsalita pala sa harapan ng ating bida ay isang matanda nga nang galing sa Treasure Tower, ito ay si Dong Tian. Agad din naman nagbigay ng paggalang ang ating bida sa kanya. Nainis naman ang mga cultivators dahil dinaanan lang sila sa kanilang harapan ng ating bida, dahil bakit daw hindi ito sumali sa linya. Ang iba naman ay nagsasabi na siya daw ang Holy Sun kung kaya pwede na daw itong hindi sumali sa pila, at ang babae naman ay napasabi na ang Holy Sun daw ay masyado pang bata, expected na daw sa mga expert na nag-cultivate sa Taisu Holy Ground. At makikita na nga na nakaupo na ang ating bida sa loob ng box number 1, saad pa ng elder sa ating bida na ang auction daw ay malapit nang magsimula. Pakiusap daw maupo lang daw muna ito dito, at bibigyan daw niya siya ng pampalamig sa kanilang mga servers. Sumagot naman ng ating bida sa elder na baka mayroon pa daw itong ibang gawin, huwag na daw niya siyang alalahanin. At lumapit na nga ang mga magagandang babae na mga server sa ating bida, saad pa nila na kung gusto daw ba ng Holy Sun ang maiinom. At mayroon naman isang lalaki ang nagtanong sa elder na kung bakit hindi na pwede ngayon ang box number 1, at inis niyang sinigawan ang matandang elder na ang kanya daw brother ay si Joey, at malapit na daw ang kanyang brother maging Taiyi Holy Ground Holy Sun, at sino daw ba ang lapastangan ang kumuha sa kanilang pwesto na ang box number 1, sabi naman ng matandang elder sa kanya na ang tao daw nga nasa box number 1 ay ang Taisu Holy Sun. Sabi naman ng lalaki sa matandang elder na kung ano naman daw kung ang Taisu Holy Sun ang nandoon, siya pa rin daw ay nasa kabilang shore stage cultivators, sa tingin daw ba ng elder na ang Taiyi Holy Ground ay takot sa kanya sabay kanyang pinitik ang matandang elder dahil ibakanti daw niya ngayon mismo ang box number 1, habang si Chu Ziyu naman ay natawa na lang sa pinagsasabi ng mayabang na lalaki sa matandang elder.
At hindi pa rin tumigil ang mayabang na lalaki sa pangungulit sa matandang elder, at sa kanilang unahan naman ay mayroong isang lalaki ang papalapit sa kanila. Saad pa niya na kung sino daw ba ang maingay dito, siya lang daw pala na isang brat. Ang nagsalita pala ay si Hong Yu, saad pa niya sa mayabang na lalaki na kung ano daw ba ang pinagyayabang nito. Siya daw ay nakakamangha dahil sa kanyang pagkakaroon ng isang makapangyarihan na senior brother, nainis naman ang mayabang na lalaki sa mga sinabi sa kanya ni Hong Yu, dahil wala daw itong respeto. Dahil sa kadaldalan ng isang mayabang na lalaki ay hindi na nakapagpigil si Hong Yu at kanyang sinuntok ng pagkalakas-lakas ang mayabang na lalaki. Sabay mayroon siyang ibinigay sa matandang elder galing sa mayabang na lalaki, at kanyang sinabihan ang matandang elder na ilagay na daw niya itong mayabang na ito sa box number 2, at huwag din daw niyang hayaan na istorbohin ng mayabang na ito ang kanyang brother Chu Ziyu, at baka magalit ang kanyang brother siguradong mamamatay itong tao na ito, sumang-ayon naman sa kanya ang matandang elder. At sa loob ng box number 1 makikita na agad nagpasalamat si Chu Ziyu kay Hong Yu sa kanyang ginawa kanina sa mayabang na lalaki, sabi naman ni Hong Yu sa ating bida na walang anuman daw yun. Nagbulong-bulungan naman ang dalawang disciple habang nakatingin sa box number 1 dahil ang lalaki daw nga nakapula ay isang primordial, siya daw ang third young lord ng Ye family, sabi naman ng isa na sa tingin daw niya sa kanilang tono, parang mayroon silang malapit na relasyon ang Ye family sa Tai Su Holy Sun at ang Tai Su Holy Ground. Nagsalita naman ang isang magandang babae sa lahat, sabi pa niya na welcome daw sa Treasure Tower, sa gaganapin daw na auction ngayon ay siya ang magiging kanilang host. At pinakita na nga ng babae ang isang item sa kanyang kamay, sabi pa niya na itong nasa kamay daw niya ngayon ay ang unang item, ito daw ay isang silkworm armor, ito daw ay natural nga nabuo ng 10,000 taon, sa pamamagitan lamang ng pagsipsip ng natural na chi at huwad na natural na phenomena, at kapag kanila daw itong sinuot sila daw ay hindi malalampasan ang mga lason at maging ang mga espada. Saad pa niya sa lahat na pwede na daw silang magsalita sa kani-kanilang mga presyo, nagtaas naman si Chu Ziyu na gusto daw niya itong kunin ng 100,000 divine spiritual stones, sa isip-isip naman ng ating bida na subukan daw niyang gumawa ng isang presyo, at kanyang subukan sa tubig upang kanyang makita ang antas ng mga dumalo ngayon dito. Agad naman nagtaas ang mayabang na lalaki kanina na kukunin daw niya ang item ng 1,000,000 na divine spiritual stones, at ito ay napaisip na ang presyo lang daw na kaya ng Tai Su Holy Sun dito ay 100,000 divine spiritual stones lamang, sa bandang huli wala pa rin daw kwenta ang Tai Su Holy Sun. At pinakita na nga ng babae ang pangalawang item, ayon pa niya na ang item daw na ito ay ang Luolan Divine Herb, once daw na kanila itong ma-consume, ang kanila daw cultivation speed ay tataas ng 1.5 na beses. Nagtaas naman ang ating bida na kukunin daw niya ito ng 200,000 na divine spiritual stones, hindi naman nagpapahuli ang mayabang na lalaki at agad itong tumaas na kukunin daw niya ito ng 2,000,000 divine spiritual stones, at masaya ito na kanyang iniisip na hindi na daw niya hahayaan na magsaya ang ating bida simula noong kanyang kinuha ang kanyang box number. Napapaisip naman ang mga maraming tao nga dumalo sa auction dahil sino daw ba ang tao nga nasa loob ng box number 2 nga mayroong lakas na loob na inisin ang Tai Su Holy Sun, ang iba naman ay nagsabi nga ang tao daw sa loob ng box number 2 ay si Joyu, nga nanggaling sa Tai Yi Holy Ground, ang tao daw na yun ay nagbabalak na kunin ang box number 1 ng Tai Su Holy Sun. At nagsalita naman sa lahat ang babae nga nag-host sa auction, at kanyang pinakita ang item na asteroid uri, ito daw ay isang bronze plate, na hindi pa alam kung paano ito gamitin, ngunit ito pa rin daw ay isang special na materyales na lubhang napakahirap, kaya ito din daw ay dapat na isang bagay na hindi pangkaraniwan, at sisimulan daw nila ang pag-auction nito sa lahat ng tao nga nandito. Agad na nga nagbigay ang mga tao ng kani-kanilang mga presyo upang kanila lang makuha sa auction ang asteroid uri na item. Si Chu Ziyu naman ay nagbigay din ng 12,000 divine spiritual stones, para kanyang makuha ang item, nagsalita naman ng isang mayabang na lalaki na kukunin daw niya ito ng 1.2 million na divine spiritual stones, nagulat naman si Chu Ziyu sa kayabangan ni Joyu, at sa isip-isip naman ni Joyu na itong bitak ng bronze plate daw na ito ay kahintulad ng bronze fragment na ibinigay ng kanyang lolo bago pa siya sumakabilang buhay, ang bagay daw na ito ay kakaiba. Nagbigay naman ng presyo ang ating bida na kukunin daw niya ang asteroid uri na item ng 1.3 million na divine spiritual stones, sa isip-isip naman ng ating bida na kaya daw niyang hayaan ang baliw na ito sa ibang mga item, ngunit ibang usapan na daw dito sa bronze fragment.
Nagbigay naman agad ang mayabang ng 1.4 million na Divine Spiritual Stones, sabay mayabang na kanyang tiningnan ng ating bida, dahil balak pa daw siyang kainin ng ating bida, at itaas pa daw ng ating bida ang kanyang presyo kung kaya niya siyang talunin dito. At nagbigay na nga ang ating bida ng presyo nga nagkakahalaga ng 2 million Divine Spiritual Stones, sa isip-isip naman ng ating bida na sa 3 milyon daw nga kanyang nakuha mula sa Lord of Thousand Faces, ang 1 milyon doon ay napunta sa pagbili niya ng sangkap para sa Guiyuan, kung kaya 2 milyon na lang ang natira dito. At sumigaw naman si Joe Yung, kukunin daw niya itong item na ito ng 2 milyon at 1 Divine Spiritual Stones, sa isip-isip naman ng mayabang na ang lahat daw na kanyang Divine Spiritual Stones ngayon ay kanyang nakuha sa kanyang master. Mapapagalitan daw siya pag siya ay makabalik, pero sulit naman daw dahil dito sa bronze plate na item na kanyang makukuha. At nagsalita na nga sa lahat ang babae na nag-host sa auction na kung mayroon pa ba daw silang itaas nitong 2 milyon at 1 spiritual stones. Makikita naman si Chu Ziyu nga nandilim ang kanyang mukha dahil sa sobrang inis, nasabi na lang ng mga tao nga dumalo sa auction na ang Taisu Holy Ground ay hindi nagtaas ng presyo upang makuha ang item, ang iba naman ay nagsabi na ang Taiyi Holy Ground daw ay hindi madaling target. At nagsaad na nga sa lahat ang babae nga nag-host sa auction dahil wala na daw nagbabalak na ito ay itaas, kanya daw binabati si Mr. Joe Yu sa pag-auction nitong asteroid uri at ang bronze plate ng 2 milyon at 1 divine spiritual stones. Nagsalita naman ang mayabang na si Joe Yu sa kanyang alagad na kunin na daw niya ang mga item nga kanyang nakuha, sabi naman sa kanya ng kanyang tagasunod na ngunit hindi pa daw tapos ang auction at marami pang item sa auction. Sumagot naman ang mayabang na si Joe Yu na ang ibang mga item ay wala ng silb kung kaya aalis na daw sila ngayon. Agad din naman tumayo si Chu Ziyu sa kanyang kinatatayuan, sabay kanyang sinabihan si Hong Yu na mayroon pa daw siyang mahalagang bagay na dapat gawin kung kaya aalis na daw siya. Sumagot naman si Hong Yu sa ating bida na kung kinakailangan daw ba niya ng kanyang tulong, dahil ang kanya daw appearance ay magaling siya sa pakikipaglaban. Nagpasalamat lang naman ang ating bida sa kanya dahil kaya na daw niyang panghawakan ito. At makikita na nga na sumakay na sa isang bangka ang mayabang at ang kanyang isang alagad. Masaya naman si Joe Yun na kanyang iniisip na kapag tinitingnan daw niya ang saloobin ni Chu Ziyu patungo sa bronze plate, kanya daw naisip na baka mayroon daw siyang bronze fragment katulad ng sa kanya. Magaling daw ang kanyang desisyon na umalis agad bago pa matapos ang auction para maiwasan ang anuman na mga panganib. At nagulat naman ang dalawa nang mayroon nagsalita sa kanilang unahan. Ang nagsalita pala ay si Chu Ziyu at kanyang kasama si Elder Mu Feiyan, nasabi na lang ng mayabang na si Joe Yu na talaga daw na hinabol siya ng mga ito. Sabi naman ng alagad ni Joe Yu sa kanila Chu Ziyu na ang auction daw ay naganap ng patas, bakit daw ang Taiso Holy Sun ay hinarangan ng kanilang daanan, sabi naman ng ating bida sa alagad ni Joe Yu na mayroon lang naman daw siyang bagay na dapat nahiramin sa kanyang young lord, kailangan pa ba daw na maging masama ang kanyang tono sa kanila para lang dito. Sa isip-isip naman ng mayabang na si Joe Yu na kung ipapahiram daw niya ito kay Chu Ziyu hindi na daw ito mababalik sa kanya. Sabi naman ng tagasunod ni Joe Yu sa ating bida na kapag gagawin daw nila ito sa kanila hindi na daw nalalayo ang Taiso Holy Sun sa mga bandido. Wala naman pakialam ang ating bida sa mga pinagsasabi sa kanya, dahil kapag hindi daw nila ipahiram sa kanya ang item pwede na daw nila siyang tawagin na isang bandido. At naghanda na nga ang ating bida sa kanyang espada upang kanya nang kunin sa kanila ang item. At agad na inutusan ni Chu Ziyu si Elder Mu Feiyan na lituhin daw niya muna ang Lesser Saint, at siya naman daw ang bahala sa iba. Sumang-ayon naman si Elder Mu Feiyan sa utos sa kanya ng ating bida basta mag-ingat lang daw ito. At agad na nga umalis si Elder Mu Feiyan upang kanyang lituhin ang Lesser Saints, at si Chu Ziyu naman ay nakangiti lang na kanyang tinitingnan ang dalawa. Nagsalita naman ang alagad ni Joe Yu na siya na lang daw ang bahala sa babae, samantalang si Joe Yu naman ay natulala, dahil hindi daw niya inaasahan na ganito kamapagpas siya si Chu Ziyu kapag kumilos, at hindi nagbibigay ng anumang puwang para sa negosasyon. At makikita na nga na gumamit ng isang item ang alagad ni Joe Yu upang kanyang atakihin si Elder Mu Feiyan, habang si Elder Mu Feiyan naman ay seryoso lang na naghahanda ng kanya din pag-atake sa alagad ni Joe Yun. Wala naman sinayang na oras ang ating bida at kanya din inatake si Joe Yun gamit ang kanyang Shing Secret Technique, si Joe Yun naman ay hindi makagalaw at natulala pa rin habang hinihintay ang atake ni Chu Ziyu sa kanya.
At sa ilang sandali agad naman gumamit si Jo-yoon ng kanyang teknik na tinatawag na Azure Flame Phoenix upang kanyang harangan ang atake ng ating bida, at ang ating bida naman ay kanya din pinalabas ang kanyang Chaos Lotus. Dahil sa kani-kanilang mga malalakas na mga techniques na pinalabas ay sumambulat ang malaking pagsabog sa buong paligid. At nang dahan-dahan na naglalaho ang maraming alikabok, inaakala ni Jo-yoon na kanya nang napatay si Chu Ziyu, at kanya na lang itong sinabihan na hindi naman daw niya sana siyang gustong kalabanin, at ito daw ay kasalanan ng ating bida dahil hindi daw ito tumitingin, ang ginamit lang daw nito ay ang kanyang bibig. Ngunit bigla na lang pinapawisan si Jo-yoon, at ito ay takot na takot dahil ang ating bida pala ay nasa kanya ng likod at nanlilisik ang mga mata nito dahil gusto na niyang patayin ang mayabang na si Jo-yoon. Mabilis naman nga tumakbo si Jo-yoon upang takasan ang ating bida. Ang ating bida naman ay kanyang ginamit ang kanyang teknik na tinatawag na Everything Ends upang kanyang hampasin ang mayabang na si Jo-yoon. Dahil doon ay agad na bumagsak si Jo-yoon sa tubig, at si Chu Ziyu naman ay seryoso lang na nakatayo at kanyang tinitingnan si Jo-yoon na nakahandusay sa tubig. At agad na nga lumipad si Chu Ziyu upang kanyang lapitan si Jo-yoon, at si Jo-yoon naman ay makikita nga nakalutang sa gitna ng ilog, at seryoso lang itong tinitingnan ng ating bida habang dahan-dahan niya itong nilapitan. Makikita naman sa mukha ng ating bida na ito ay masaya sa mga kinahahantungan ni Jo-yoon sa kanyang mga kamay dahil sa kayabangan nito, at nagulat naman ang ating bida dahil may isang nilalang ang biglang umangat kay Jo-yoon galing sa tubig, at napatanong na lang ang ating bida sa babae na tumulong kay Jo-yoon na kung sino daw ito. Ang babae naman ay kampante lang na kanyang tinitingnan ang ating bida.